na mag-talk po talaga sa ganitong event, lalo na mga professional po yung ano po. Kaya medyo natetense po talaga ako. Tapos, pagpasensya niyo na po, hindi ko alam po ang requirements ni Sir, bakit ako yung napili niya. Pero sana mabigyan ko po ng justice yung trust na binigay sa akin ni Sir. Ano po, sana din ma-encourage kayo. At alam ko naman po na ngayong hapon, nakakaantok po talaga ano po. So, bear with me na lang po sa kung medyo hindi po kasi talaga ako professional na speaker po talaga. Hindi po ako motivational speaker at life coach. Pero gagawin ko po yung makakaya ko kasi sana po mabigyan ko ng justice ko yung trust na binigay sa akin. So, meron po ang kode ko kasi kinakabahan ko. So, ngayon po, nais ko lang po muna sanang, ayan, alam mo na, Ma'am Jessa, pag kinakabahan si Ate Maribel pag nag-i-speak, tayo po muna tayong lahat. Mag-icebreaker po muna tayo. Alam ko naman na alam niya mga teacher. Ano po? So, mag-icebreaker lang po tayo para hindi rin po tayo alam niya. Para mawala po yung okay. So, taas po natin yung kanang kamay. Ang kanang kamay. Tapos, kaliwa sa pisngi. Diba? Ay, tama. Diba? One. Music, please. Music, please. Hindi, wala din. Ano yun lang? Hawak ko, hindi ko talo. Diba, tinanong ko na 10 beses yun. Masayaw ko pala. Kaya pala ha. Alam mo yun, ano? Mga bata yan. Oh, yun. Hawak mo ang break. Hawak ko ang break. Jenny. Jenny beat. Hindi beat. Pasok mo pala. Nabigyan daw po si Ma'am Rose. Para sa office. Babae po talaga ang may hawak ng tama ba? Hawak ng beat. Anong beat yan? Tinatanong ko rin na, manok, ano po ba? Beef po ba? O ano? Break. Tinatanong ko rin na, Sige ba? Meron pa pong isa. Yung isa pa po natin icebreaker. Tayo po muna tayo. Dahil ito naman para po sa ating yan. So yung kanang kamay po ulit dito sa kaliwa. Cross po ulit yan. So, balikat. Ang hirap na, no? Pag may related na pala hindi maabot sa taas. Pilitin po natin ang mga Alright? Ako po Hindi tayo yung natin yan na, Alright. RJ. So, yan po, diba? Half your balikat. Yan. Ito na po yung tinatawag na, alam ko naman po na alam nila, yung butterfly hug method or yung butterfly technique. So, every time po na na-stress tayo, every time na may pinagdadaan tayo, di ba?
ang importante merong imayakap sa atin. Minsan, sarili po natin, kailangan natin yakapin. Mga teacher, lalo na ngayon, di ba? Pagka-stress, stress ka na. So, maglagi lang po Jenny, gusto mo ng yakap? mga ilang minutes na, habang sinasap natin yung ating balikat and you close your eyes and sabihin niyo po sa sarili niyo lahat kung gusto niyo sabihin, you are complete, okay lang yan, it's okay, di ba? Good job. So, yun po. Kaya mo yan? Kaya mo yan? Kaya mo yan? Kaya mo yan, 3 years. You are loved, di ba? Kaya mo yan? Kaya mo yan? Kaya mo po sa inyo. Thank you po. Thank Sabi po kasi lagi na yun, yung lahat ng kapalitan, titiwan, ang duda at saka pinuntunay na ikaw. So, nakita ko naman bakit ako nag-icebreaker ng yakapin. So, minsan kasi, di ba, nakakalimutan natin yung sarili natin. Sa dami ng, alam ko yung mga buro, ang daming ginagawa eh. Kasi, meron din po akong anak. Yung pangalan ko pong anak ay DepEd teacher din po sa high school naman po siya. So, kaya nakikita ko po, hindi ko na mapakinabangan sa bahay. Pera na lang ang pakinabang niya sa akin. Kasi, nakikita ko naman po, lalo na ngayon, yung gaano kayo na po ng lesson. Ano po, ultimo, buong bahay namin may mga papel na wala ka nang malalakaran sa dami ng papel. So, malaki po talaga yung patingin ko sa mga teacher. So, pinapakawan po talaga ako pag-teacher. So, yun po. Kaya nga po, ito po yung ano natin ngayon na yakapin po natin yung ating sarili. Sa buhay po natin kasi ngayon, di ba, marami na ang pinipeke. So, hindi na natin alam kung ano talagang totoo. Minsan kahit tayo po mismo sa sarili natin, hindi na natin alam kung totoo pa ba yung emosyon natin. So, kailangan po, kahit po madami na tayong pinagdadaan sa bukas. At alam po na marami. Sino po yung mga parents na po dito? Parents, yan. Wow, very good. So, sobrang ano po sa inyo. Sobrang taas ang kamay. Kasi mahirap po maging professional at the same time po ay merong anak na ginagawa yan. So, question na answer din po ako. Tatawag lang po ako ng dalawang teacher. Kasi ito sa next one. Yan. What makes you proud to be a woman? So, nakita ko yan sa SM. Diba? Yung SM Supermall. Yan po yung ginagawa. So, maghingi lang ako po ng opinion ng dalawang teacher. So, pwede po bang single at saka isang parent? Single. Go for single. Siyempre naman na single. Paano naman maramdaman yung mga teacher pag sinatawag yung mga estudyante? Hindi lang kayo tawag ng recitation, alam mo yun rin. So, pagpasensya na po na hindi po ako talagang formal, yung hindi po ako formal na speaker. So, okay lang po ba sa inyo? Kung Jessa, dali. Sagot na. Sino po ba sa inyo? Magtungo pa. Jessa. Sino po? Sino? I'm sweet. Ma'am Susan po. Susan. Po, marami po siyang gusto i-share. Ano daw? What makes you proud? Ayan. What makes you proud to be a woman? Cellphone yan. Ano po, proud po ako sa sarili ko kasi pinakaya ko lahat. Kaya ka nag-excited, hindi daw ako naglalaba. Pinakaya ko po lahat kahit mahirap. Kasi hindi naman everyday na strong na. Pero kailangan mo maging strong lalo sa trabaho. Kasi ikaw yung sa mga kasama mo at sa mga estudyante mo, lalo sa estudyante mo, ikaw yung nag-guide sa kanila. So, kailangan malakas ka palagi. Isa pa po na nanay, si Ma'am. Si Ma'am po. Siguro proud ako bilang ina. Bilang babae, bilang ina.
Kasi sa ganitong kalagayan natin, maraming kampanin ang pagiging isa. So, nakaya naman. Nakakaiyak yan. Nakaka-proud ko talaga ang maging isang ina. Ano ba, Maria? Parang yun ano, hindi ko expect na yun. Yan, nakalaki na Sobrang proud lang po kasi sa dami na ganap na madaming pagsubok ba yung maraming nagsasabi. Pero kaya po. Kaya. Dahil pipiliin ko kayo na para sa akin. At kami, yeah. Dapat mag-share. Yung Jenny ko. Oo, pero Ang rosaling ko. Nakakaiyak na na isang tanong pa. Okay, magkalala ko na magtatanong ulit. Magkaiyak. So, yun nga kanila yung pinakilala nila ako kanina. Yung pinakilala nila ako kanina. Gusto ko rin po, basahin natin yan. Pakibasa nyo nga po. Don't matter. Don't matter. Don't matter. So, minsan po, naranasan niyo ba yan? You don't matter, give up. Minsan ba naranasan natin? Alam ko po yung mga guro, ayan. Pero kadalasan din, hindi nyo minsan naranasan yan. No? Pero pag naranasan nyo yung ganyang senaryo sa buhay nyo, talagang ibig sabihin, sobrang bigat na yung pinagdadaanan. No? So, sabi nga kasi ang mga teacher, hindi dapat makitaan na hindi sila mahalaga. Kasi sobrang halaga nyo po. No? Pero minsan talaga, may at some point in our life, may isip natin yun, na hindi yata ako mahalaga, hindi naman yata ako importante, di ba? Pero yun nga, bilang isang babaylan, sabi nga dyan, lead like a babaylan. Maganda yung ngayon ng DepEd, nung research ko nga, kasi sabi ko, bakit babaylan? Ano ba yung babaylan? So, napakaganda pala ng encouragement ng mga babaylan. No? Pati ako na-encourage nung ni-research ko siya. Kaya ngayon, natuto din po ako. So, isang opportunity po, saka isang yung mga babaylan po. share po sa inyo, makapag-encourage po sa inyo ngayon. So, kasi nakita ko na professional kayo. Ano po? So, pagpasensyahan na po ako. So, yun nga, nakita mo yung mga Sila yung mga characteristic ng mga babaylan. So, talagang noon pa man, suporta na at iba yung pagtingin ng komunidad sa mga babae. Sila yung mga Ngayon na nga lang, medyo medyo bumababa na ulit yung tingin sa mga babae. Pero dahil nga sa mga ganitong mga event, nabuboost po ulit tayo. So, happy International Women's Month po sa inyong lahat. Sa ating lahat po. So, sabi nga dyan, lead like a babaylan. Yung mga unang sinauna, ibalik natin kung ano sila noon. Di ba? Kung ano yung mga ugali nila. So, siguro kaya din po ako yung tinawag ni Sir ngayon kasi nakita niya na marami talagang challenges sa buhay na dumating ko rin po bilang isang babae. Particularly bilang isang babae, bilang isang ina, at maraming pinagdaanan. So, yung mga teacher po, alam ko naman po na kayo nandito, hindi lamang dahil sa ito yung pinili ng mga parents. Kasi yung anak ko po, sabi ng tatay niya, baka daw po kasi pinili ko lang yung course niya. Pero sabi naman ng anak ko, hindi naman, talagang hindi ko lang siya nag-request. Pero yung iba po talaga dahil walang choice, di ba? Kundi mag-teacher na lang. Siguro yung iba po dito ay kaya naging teacher dahil sa salary, di ba? Dahil sa income. Pero alam ko po na kaya po kayo nag-teacher na lahat dito dahil meron po kayong passion. Ano po? Dahil yun yung passion nyo. At kasama dyan, meron kayong mission. No? Naniniwala po ba tayo na may mission tayo? Yes. Yes. So, yun po. Naniniwala naman po tayo na tayong lahat may mission. So, napaka-laking privilege po na maging isang guro. Ano po, lalong-lalo na po yung gumagabay sa mga bata. So,
minsan po, alam ko na hindi nyo mararamdaman yan. Pero kung dumating kayo sa point na ganyan, gusto ko lamang po kayong i-encourage na meron nga po tayong lakas, di ba? Kaya dumadating tayo sa point na ganyan kasi minsan meron na tayong pagdududa. Kaya nga yung natin ngayon, lakas ng pabaylan, bitawan ng pagdududa at yakapin ang tunay na ikaw. Kasi sa dami ng ginagawa natin at sa dami ng napipeke ngayon, di ba, sa social media, minsan nagagaya na lang natin no? Kaya minsan hindi natin na alam kung ano yung totoo. Minsan tayo din po, mukhang masaya lang, pero hindi naman pala masaya, di ba? So, kailangan pong tanggapin natin kung ano po talaga tayo. Kailangan tanggapin natin kung sino talaga tayo. Minsan kaya iniisip natin na bakit kaya nagkukulang ako, minsan kulang ako sa pagmamahal kasi ikaw pala mismo, hindi mo kaya mahalin yung sarili mo. So, hindi naman po selfish na makita ng ibang tao kung paano tayo mag-ayos sa sarili natin. Kasi yung panahon nun, di ba, pagka maayos ka, sasabihin nila, naku, ano yan? Di ba? Di ba? Pagka maano na sabihin nila, naku, yan ay kaya ganyan yan, maayos sa sarili niya. Pero hindi po. Dapat po talaga ngayon, talagang iniisip natin ang wellness natin. No? Mauna po ang health natin kasi talagang ang daming nakasalalay sa atin. So hindi po yan, hindi po selfish na magkaroon ka ng sa sarili mo. So sa mundo ngayon, malakas gaya ng isang babaylan, naniniwala ako ng bawat babae ay may likas na kapangyarihan at karunungan. So lahat naman po kayo, alam ko na may karunungan kayo at may likas na kapangyarihan. So, pero ang hindi na lang po natin minsan nababanggit yan, yung kapangyarihan natin, yung pagiging, hindi naman po kasi yung kapangyarihan natin is pagiging perfecto. Hindi naman porke teacher na, hindi na pwede magkamali. So, dapat po, tanggapin din po natin yun na kahit po tayo ay isang guro, isang ina, at isang halimbawa mas mataas yung personalidad natin sa kapwa natin, hindi na tayo pwedeng magkamali. So, dapat tanggapin natin yung ating mga kahinaan kasi yun yung magpapalakas din sa atin para yung relationship natin sa kapwa natin mas maging maganda. So, sabi nga dyan, pagtanggap sa iyong sarili at kapangyarihan bilang babae. So ano nga ba yung mga kapangyarihan natin bilang babae? So alam ko po na kayong mga teacher, malakas na kapangyarihan nyo sa mga bata. Talagang magsabing sit, diba? Huwag maingay. So, pero paano sa ibang bagay? Siyempre, hindi naman sa lahat ng oras. Minsan, gigil ka na sa bata, hindi man pwedeng purutin, di ba? Minsan, dito na doon panahon namin, nag-aaral kami, mga may edad na ng konti. Kuya, paparehas ko siguro na nababato ng eraser, di ba, nagaganon siya ng mga teacher, pero ngayon po, bawal na po yun, no? So, marami po kayong transition na ginagawa. So, may mga bagay na hindi natin magawa dahil nga may limitasyon. Pero sabi nga dyan, paano mo mapapakita yung kapangyarihan mo bilang isang babae? So, sabi nga dyan, yung kalakasan po natin, makikita yon sa mga talento, skill, at ito po yung, alam ko na meron naman kayong mga talento, skills po na sa inyo, sa bawat isa. Pero, ang nais ko po i-share ngayon sa inyo is yung desisyon, yung pagdidesisyon. Kasi, alam ko po na yun yung nagiging kalakasan natin lahat. Kasi may mga bagay na mahirap magdesisyon. Minsan may pagkakataon na hindi mo maisip kung ano gagawin, paano ka mag-decide, di ba? Paano mo ba pagdidesisyonan ng isang challenges na ganito? Katulad ko po, ako po, meron akong tatlo yung anak ko, binanggit na ng Jessa kanina. So yung panganay ko ay teacher, at yung bunso ko po ay grade 10. Meron po ako, yung gitna, yung lalaki, yung isang lalaki ay special child. So, 22, praise God, 23 years old na siya ngayong July. Sa biyaya at awa ng Diyos, nakakaraos naman po siya. Hindi po talaga siya nakakalakad, baby talaga siya, pero baby napakalaki. Kasi talagang dun siya dudubi, dun na siya, pero kung nakakagapang po siya. So, may decision minsan sa buhay natin, no, na kailangan natin, kasi katulad niyo rin naman po na at one point in my life na nagtrabaho, so may decision na kailangan natin
bilang isang babae, bilang isang ina, may mga desisyon na kailangan natin pagtagumpayan. No? Na yung sarili lang natin ang kailangan magdesisyon. Hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng magdesisyon, hindi ka pwedeng magdesisyon ng para doon sa asawa mo. May mga asawa, may nanay, may tatay, di ba? Pero may mga point kasi na tayo mismo lang ang kailangan magdesisyon. Ano po? Katulad dun sa akin, pipiliin ko ba yung career o yung pag-aalaga ng anak ko? Kasi nga, nung una po, kaagapay ko yung nanay ko, kaya naman lumaki na siya, sobrang malaki na talaga niya, hindi na siya kayang buhatin, gano'n. So, talagang nanay at pamilya lang ang talagang pwede magbantay sa kanya. Hindi naman ako siguro sa kilo, no, para may pambayad dun sa caregiver na magbantay. So, yung decision po, no, may mga ganun decision na, sabi nga dyan, what makes you a proud to be a woman? So, dito pipiliin mo, no, paano nga ba? Saan ka nga ba mapaproud? Kung successful, sabi ko nga kay Sir, sabi ko, ba't ako naisip mo mag-speak, hindi naman ako successful, di ba? Ordinary yung may bahay lang po ako. So, ngayon po talaga, nasa bahay lang po ako. Sabi ko nga, kung siguro nagpatuloy ako sa pagtatrabaho noon, baka malayo na rin narating ko. Sana, pero hindi yun ang kalooban ng Lord. Ano po? Kasi mas pinili ko yung woman na nanay. Kasi pare-parehas naman po tayo. Wala naman pong problema kung ano po yung pipiliin natin. Kung maging successful tayo na sa career natin or dun sa family natin. Kasi choice po natin yan. So yan nga po yung sinasabi ko na everyday meron po tayong chances and opportunity na binibigay sa atin ng Lord. So, yung lakas po na meron tayo is yung pagdidesisyon. So, ito lang po yung i-share ko sa inyo. Bilisan ko na lang. Yung 5 P's ng decision making. So, yan. Ang 5 P's po ng decision making, so syempre, i-share ko lang din po sa inyo na may mga crucial. Kasi ngayon, sobrang hirap na, no? Yung sobrang overwhelming na. Dati, may mga bagay lang na madali yung pagdesisyonan eh. Ngayon pag tinanong mo ang bata, anong favorite color mo? May marami na sila, may mga mahihirap na kasi na kulay, turquoise, steel, di ba? Ano ba yung mga yun? Dati alam ko lang, di ba? Yung fuchsia pink lang. Fuchsia lang ang mahirap spellingin ngayon, napakarami na. Ano po? Kaya sabi mo na, marami namang colors na pala ngayon. Kung ano-ano na sinasabi ng mga bata na, isa-search ko pa po talaga. Kasi dati nung pag tinanong yellow, yung rainbow colors lang, di ba? Ano na tayo doon, panatag na. Pero ngayon, sobrang overwhelming. Sa kape, pag tinanong ka, yung mga kape gusto mo, ang dami-dami nang lalabas, di ba? Tapos yung ang dami na. Bigyan mo na lang akong kape, di ba? Nakakainis. Di ba? So, ang hirap pong mag-desisyon. So, yung mga ganun, maliliit na bagay. Pero, alam ko po na pinag-desisyon natin. Pero pag dumating tayo sa point na kailangan natin na mag-desisyon sa mga pagkakataon na to, ito yung po i-share sa inyo yung 5 P's decision making. So, syempre, unang-una po is yung pray. Ipag-pray po muna natin. Ipanalangin po muna natin yung kung ano man po, yung mga circumstances o yung kailangan natin pag-desisyonan. Kasi, doon po tayo hihingi ng wisdom. Kasi hindi naman tayo po pwedeng mag-desisyon agad-agad. So, alam ko naman po, ang mga teacher, meron din po kayong smart technique, di ba? Narinig ko sa ano kaya yung analytical. Basta yun, yung smart na, ano niya, ayan, no? Yung analytical lang yung natatama sa smart eh. Analytical thinking, yun. Pero sa amin po, ito, yung pray. Ipag-pray po muna natin. Ipanalangin natin lahat ng bumabagabag sa atin, lahat ng mga kailangan natin pag-desisyonan. And pag naisuko na po natin sa Kanya, saka lamang po natin pagplanuhan. So, saka lang po tayo gagawa ng plano. Kasi minsan ang nangyayari, kaya nahihirapan po tayo mag-desisyon, ano po, hindi po tayo nabibigyan ng Lord ng wisdom, ano po. Kaya hindi tayo, yung kahit anong plano natin, hindi minsan natutupad kasi nga hindi mo na natin sinasabit sa Kanya. So number 2, kailangan natin, syempre kung naipanalangin mo na, kailangan mo naman gumawa ng plano. Hindi naman pwedeng pray lang na pray, alam ko naman po yan. At pag pinag-pray ko na to na mabuo ko yung lesson plan ko, pero mabubuo ba yung hindi mo pagpaplanuhan? So alam ko naman po na ang kasunod naman po na ipagpaplano. At number 3, pursue. Syempre, kung may plano ka nga, hindi mo naman siya ipo-pursue, hindi mo naman siya ipagpapatuloy, hindi rin po, hindi mo pa rin makukuha yung result na gusto mo. So, kailangan po na ipagpatuloy po natin. Pero ito, bago po yung dagdag ko dyan sa number 4, kasi dapat 4 P's na, pero
as time goes by, dapat pala 5. So number 4 ang persevere. Kasi meron naman po talaga na mga pagkakataon na kailangan natin mag-persevere. Kasi hindi naman po talaga agad-agad yung kahit nagplano ka na, pinagpapatuloy mo na, pero wala pa rin. Hindi pa rin yun yung sagot. Hindi mo pa rin makuha. Ano nga po ba yung gagawin ko, di ba? So, kailangan pa rin natin magpatuloy, mag-perseverance, di ba? Dahil alam ko naman po ang mga teacher, napakalaki talaga ng perseverance nyo sa mga bata na lang. Pero sa decision making, ganun din naman po tayo. Minsan lang po nakakalimutan natin yung proseso. Ano po? At number 5, praise. Siyempre, ito po yung pinaka-importante. Yung pagpupuri sa Diyos. Ano man po ang maging outcome, ano man po ang kalabasan ng mga decision natin, ipagpasalamat po natin sa Diyos. Kung halimbawa, hindi man po nagtatagpo yung nais natin sa nais na nangyari, ipagpasalamat po natin sa Diyos. Lagi po natin tingnan yung mabuti, yung maganda sa bawat sitwasyon. So, yun po yung, yun yung naging outcome po. Kaya, kahit madami, alam ko po na marami pa tayong pagdadaanan dahil ang journey natin, napakahaba pa. Di ba? Sana mababot pa tayong lahat ng mas mahaba pa. Pero, sabi nga, sa journey natin, napakahaba ng journey natin. So, marami tayong decision making na gagawin sa buhay natin. Ano po? Yung kung sino lang pipiliin natin single, sino lang pipiliin natin mapapangasawa, di ba? Yung mga plans natin sa buhay natin, di ba? Pagpapatuloy ko pa ba to o hindi na? So, alam mo po, marami tayong ginagawa sa buhay natin na kailangan natin ng desisyon. Kaya, sinare ko lang po yan sa inyo para ma-encourage tayo na magpatuloy din. So, sabi nga dyan, yung mga lakbayan natin ay mahaba pa. So, meron ako narinig na, na tanong doon sa napanood ng pelikula. Napanood niyo yung kay John Lloyd, kay Polo, kay Kay, at saka kay Patrick, yung journey. Ano daw ba yung mahalaga? Di ba? Ano daw ba yung mahalaga? Yung journey or yung destination? So, tayo po, mahaba-haba po ang lalakbayin natin. So, ano nga ba ang mahalaga sa atin? Journey o destination? Di ba? Sabi po ni Tupe, destination daw po. Sabi naman sabi ni Brian, journey. Ang sabi ni Tupe, destination daw po ang importante. Pero parehas, pag tayo po ang tinanong, ano po, journey and destination, parehas naman po mahalaga. Kasi ang journey, ito yung proseso di ba? Kung paano mo nilalakbay, di ba? Kung paano ka sa paglalakbay, kung paano ka kung paano mo natutupad yung destination mo. So, mahalaga po na makarating din naman tayo sa destination natin. So, hindi naman po kayo magiging guro kung yung journey nyo at hindi nyo pinagpilian yung decision na ginawa nyo po. Ano po? So, sabi nga, mas mahalaga din na may destination tayo. Kasi ang hirap naman, kung puro journey lang. Ang hirap naman nun lang wala ka namang destination na inaasam. Wala kang goal. So, importante. Pero ito po, ang nakita kong magandang sagot ni Shane, yung babae, si Kate. Ang sagot po niya dito ay, yung kung sino, ay kung, ang sabi niya po, ang sabi po ni Shane ay kung sino yung kasama mo sa journey at destination. So, it's the relationship. Ano po? So, importante. Sabi nga po sa Bible, ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng pangako, kundi siya rin ang nagpapatupad nito. So, nagpapakita lamang to na may mga plano ang Diyos sa buhay po natin. Ano po? At ang journey natin ay mahaba pa. So, marami pa tayong pagdidesisyon na gagawin sa buhay natin. At ang parehas naman na alam ko po na ang ginagawa niyo sa paglalakbay, so napakalaki po ng tulong na ginagawa niyo sa amin po bilang mga parents, sa mga anak na patuloy niyong ginagabayan. So, yung pagdidesisyon po, talaga pong importante na tuwang natin ang Lord. So, yung bilang modernong babaylan, ang mga guro ay mayroong kapangyarihan na mag-influensya at magbigay ng pag-asa sa mga kabataan. So, yung susunod po, ito na po.
Dahil nakita na po natin na talagang ang mga babaeng babaylan, ayan, ang mga guro bilang mga modernong babaylan ay mayroong mahalagang papel sa paghubog ng mga kabataan at pagtulong sa kanila na makamit ang kanilang mga pangarap. So, tama po ba? Tama, yes! So, we are proud, di ba? Proud po tayo na maging isang guro. Ano po? So smile po tayong lahat dahil alam ko po na marami pa tayong pagdadaanan. So, makikita-kita tayo sa lahat sa destination natin. So, yun na po yung pinaka-last na slide natin. So, malis lang ako, no? So, yung basa natin kanina, dapat magbabago na, no? Dahil sa pagtanggap natin, sa pagdedesisyon natin. So, pakibasa na lang po ulit ng pababa. You matter, don't give up. So, you matter, don't give up. So, kung dadating man, parehas lang, di ba? Nasa atin lang. Diba? Parehas lang, nagbago ba? Nagbago ba yung sitwasyon? Hindi. Andun pa rin ang sitwasyon niya, di ba? Pero ikaw ang nagbago. Binago mo kung paano mo ba sa akin. Binago mo kung paano ka mag-react. Binago mo, di ba? Kung paano mo tingnan ng positibo ang lahat ng bagay. So lahat po tayo, lahat ito ay importante at lahat po tayo ay mahal ng Diyos. So tayo po lahat ay, maaari po ba kayong maipanalangin po para po sa huli? So, pwede po bang, ano ba yan yung, ano yung kabilang kamay ng katabi nyo? Ganyan po. So, yan. So, para lang po, maramdaman natin na, so, tabi-tabi lang po tayo. So, nais ko lamang po na, yan. Habang bila, ramdam nyo naman yung katabi nyo. Master teacher. Kailangan ko lang ipagsabi stretch. Sorry po, mama. So, yan. So, kung nararamdaman po natin yung mga katabi natin, nais ko lang po na iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. So, tayo pong lahat dito bilang mga guro ay magkakasama. Iisa ang layunin at dapat nag-encourage po tayo sa bawat isa. So, maging matatag kayong lahat. So, maaari po na kung gusto nyo rin po na ipanalangin yung katabi nyo, pwede naman po. Pero ngayon po ay nice ko rin po kayong ipanalangin. So, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, Panginoon, pinagpapasalamat ko po ang pagkakataon nito na makasama ko po ang mga guro nito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, i-bless mo po sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangangailangan, lahat ng holistic needs nila, O Lord God. Alam ko po na marami silang pinagdadaanan, Panginoon. Personally, may mga battles sila, Panginoon, pero alam ko po, Panginoon, na ikaw ang mag-iingat sa kanila, Panginoon, na magamit sila sa misyon na nais mo para sa kanila. Ang layunin at plano mo po para sa kanila, Panginoon, ang makayag ngayong hapon, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat desisyon nila, Panginoon, ay kasama ka, Panginoon. At bigyan mo po sila ng wisdom, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, sa lahat ng iniisip, Panginoon, at sa lahat ng gagawin. Ikaw po ang mag-ingat sa kanila, bigyan ng kalakasan ng katawan, Panginoon. Hindi po biro ang maging isang guro, pero nagagawa po nila ito sa tulong at biyaya mo, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga guro na kasama ko ngayon, Panginoon. I-bless mo po sila, Panginoon, at patatagin pa po sila sa kanilang pamumuhay. Ang lahat po ng ito ay nilalapit at dinudulog ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. So maraming salamat po, Mrs. Marvic T. Blanca. So napaka-uplifting ng kanyang focus. So, if I may, ano ko lang yung mga key points na binanggit niya. Unang-una, syempre, yung, di ba, yung sa pagmamahal sa sarili. Sabi nga niya, hindi masama unahin ang sarili paminsan-minsan. Hindi pala paminsan-minsan, hindi masama unahin ang sarili. Madalas. No, lalo na sa ano natin, sa trabaho natin. At ano pa, yung pagtanggap sa kahinaan. So, sinabi ko nga po ni Miss, pagtanggap sa kahinaan. So, syempre yun yung unang natin tatanggapin, yung weakness natin. At yung 5 P's, yung decision making, yung pray, plan, pursue, persevere, and praise. And yung huli, yung nga po, yung you matter, don't give up. So maraming salamat po sa ating guest, Jennifer Yamata. At para po sa awarding of certificates,
Natawagin ko si Mr. Ryan. Wala po ibigay ang ating award. The speaker na Award. Para po sa ating resource speaker, babasahin ko lang po. Certificate of Recognition. This certificate is awarded to Mari Victi Blanca, recognition of her invaluable service as a resource speaker during the school training on gender development on the topic We for Gender Equality and Inclusive Society, given this 19th day of March 2026, pursuant to School Memorandum Number 23, 2026, at Guyana Elementary School, Guyana Bulacan. Signed, God Focal Person, Jessa F. Patagnan, School Principal, Ryan B.C. Victor. Thank you very Thank you. Sa certificates din po, Sir Orlando J. Lopez, Ma'am Rachel Calita, Ma'am Precious Ann E. Galvez, Ma'am Ana Lorena E. Bautista, Precious, wala. Ana Lorena, Mary Ann L. Bernardi, and Mary Jane M. Villarreal. Sunod po, Ma'am Ana Lilian Torres, Jennifer Bernardo, Jara Lopez, RJ Reina Eloisa. Report po. Yan kaya pasok. Next po, Ma'am Marjorie M. Villalos. Desa F. Pasagna, Veronica de la Ang nakay mo sa si Joyce. Sila po kayo. Ito na po po, Ma'am Suser, Rosalie, Rachel. Hala, kawarin. Sino ba kasama niya? Eh, naksto. Pero bigyan mo muna sa papel ni Ma'am Jenny.